Dahil hindi nyo ginawa yan, tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan. At dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. Yung sinasabi ko, politicized eh. Gusto niya siya. At ang ginagamit ng grounds to retain jurisdiction over these two matters is dubious, kaduda-duda, wala sa batas. Mga commissioners at Chairman George Garcia, tinaydor niyo po ang tiwala ng taong bayan. COMELEC, illegal ka talaga. Attorney Harold Respicio, opening statement. Alright, thank you so much for inviting me here. Yeah, buddy! Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC! At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5! COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang magkandak ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod. Dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo. At yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, tinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapanipaniwala ba yung pangyayari yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ina-upload pala ng isang automated counting machine 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umaabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s.
Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yun, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi computer program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin yung gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. Comelec, mga commissioners at Chairman George Garcia, tinaydor niyo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines diretso papunta doon sa Comelec servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng Comelec ma-impeach. Wow. Parang parang radio host ng boses pa lang. Matapang saka thought-provoking mga ideas by our three panelists and resource speakers. Thank you, Attorney Harold Respicio, Attorney Ferdy Topacio, and Chairman Ronald Cardema. Mga questions from the media, you're all welcome. Ang pinakamaga kaninang umaga dito, si Mr. Vic Sumintag ng Net25. Good morning. Attorney Respicio, may we know ano yung crown na ibinato sa inyo ng Comelec? Bakit pending yung proclamation ninyo? At alam ko, for disqualification, di po ba? So may we know the crown? Isang election offense doon sa Omnibus Election Code. Ang sabi, with the intent of disrupting the elections. Nagpapakalat daw ako ng maling impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay sa pagkandak ng general elections. Una, meron ba akong intensyon na i-disrupt ang elections? Wala! As a matter of fact, ang suggestion ko ay para ayusin ang seguridad ng ating mga makina by disconnecting from the internet. At yun nga, sinunod nga nila. Napakabuti po ano po? Pangalawa, dinisrupt po ba? Na-disrupt ba ang election? Hindi. Natapos naman po ang ating general elections ng orderly. Mali ba yung information na ibinigay ko? Tama po! Sinunod nga po eh! Yun po ang ginamit nilang ground para i-disqualify ako sa aking pag-upo bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes. At yun din yung ginamit nila na ground para masuspend yung aking proclamation. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio kanina na yung kanilang notice sa akin na ibinigay nung sinuspend nila ang aking proklamasyon, hindi ko pa nare-receive yung petition for disqualification nun. At sinabi lang nila, actually Harold, meron kaming na-receive na petition for disqualification sa office namin and sa tingin namin mabigat. Pero walang sinabi na facts. Walang substantiation against due process yan. Comelec, illegal ka talaga. So, Attorney Topacio, with the narratives of Attorney Respicio, yung kanyang disqualification, para bang inuna nyo muna yung kumbaga wala pa yung final and proper notice doon sa respondent. Nag-decision ng Supreme Court, ng Comelec na hindi ka na may proproklama. Mali nga kasi, himayin natin, very briefly lang, kung bakit ganun ang rule. What is the rule? Pagka nanalo ka, ipoproklama ka. Because that is in obeisance to the will of the people, the sovereign will of the people. Anong exception? Pwedeng isuspend. Pero, anong ground lamang? What is the sole ground? When evidence is strong, bakit mataas ang bar? Bakit mataas ang standard? Because you're dealing with the voice of the people. 2 milyon, ito, nanalo, majority. Sila ang pinili ng taong bayan. Kaya exception. Bakit may exception? Pag evidence of guilt is strong. Kasi, unang-una magiging moot. Pangalawa, baka gamitin yung kapangyarihan para isuppress yung evidence. But that is on the assumption that evidence of guilt is strong. You cannot say that evidence of guilt is strong kung walang hinihear
Because by the very definition of due process, the law must hear before it condemns. Etong dalawa condemned na without hearing. Worse, without informing them of the basis for the suspension of their respective proclamations. Third, based on a ground which does not appear in the law. Serious allegation. Wala po serious allegation. Kahit pagbalik-balik na rin nyo yung Omnibus Election Code at lahat ng mga circulars, executive orders ng COMELEC, walang serious allegation doon. Evidence of guilt is strong, which must be determined first after a hearing and after considering the facts and the evidence presented by both parties. So hindi po dapat yon. Kung gusto nila, hinir muna nila. May time pa naman, June 30 pa naman mag-assume yung new term, noon of June 30. Bakit precipitately pinigil nila yung proklamasyon, therefore thwarting the will of the people? Yun ang sinasabi ko. The COMELEC has ceased to be the implementer of the people's will. It is substituting its discretion for that of the people. Hindi po pwede yun. That's unconstitutional. That is illegal. At although sinasabi nga ni Chairman Cardema, hindi kasama sa cabinet, baka naman. But of course, hindi po gagawin yan. Kasi sabi ko nga, it is every election lawyer's dream to be controlling the electoral process. Vested interest na yan Okay, sir, one last na lang. Kasi I remember, when we interviewed Chairman Garcia, he is citing the Supreme Court decision, which is Reyes versus Comelec. Nang iniiwasan daw nila, same case of Chairman Cardema's Duterte Youth Party List with Attorney Respicio. I hope you will agree with me na the Chairman Garcia citing the Supreme Court decision Reyes versus Comelec na sinasabi niya iniiwasan daw nila, that's why pinipending nila yung naging tatlo daw yung election, proclamation and oath. Ang iniiwasan daw nila yung kapag ka nag-oath, halimbawa sa House of Representatives, mawawala ng control ang COMELEC kasi pupunta na sa HRET, the House of Representative Electoral Tribunal, yung kaso. In the case of the local government officials, DILG na ang magdi-decide kung ano yung mangyayari. Any legal opinion regarding that, Attorney? Dalawa. Unang-una, pwede mo nga iwasan yon on legal grounds when evidence of guilt is strong. Hindi naman yun ang basis mo, serious allegation. Number two, teka muna, bakit iniiwasan mo pumunta sa HRET? Bakit iniiwasan mo pumunta sa DILG? Bakit gusto mo ikaw? Bakit? Tanong mo sa kanya, sir, bakit gusto nyo ikayo? Ba't ayaw nyo DILG? Bakit ayaw nyo HRET? Kaya sinasabi ko, politicized Gusto niya siya. At ang ginagamit ng grounds to retain jurisdiction over these two matters is dubious, kaduda-duda, wala sa batas. Kung nasa batas. Inasabotahe yata tayo ni George. Ito mong ginagawa nung chairman, Ito, kapatid. Yes. Sa halip na i-address nila yung serious issues ni Atty. Respicio, ano ginagawa? Tinitignan yung mga tinapon ng mga campaign material sa payatas. AIDS yun as if doing something. Kung baka sa Palmema, ang daming serious allegations, tinitignan mo yung payatas. Alert. Pwede nating tanong sa kanya what happened, Vela?